At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay what to expect tayo para kay chapter 1136. So tignan natin yung mga inaasahang mangyayari dito sa chapter na to. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito tayo magsisimula sa pagdating nga ng dalawang misteryosong karakter na to dyan sa may kastilyo ng Elbaf. At kasama nga dyan itong yung sinasabi na parang evil twin ni Shanks at saka itong nakabendang babae rito. So now, sa nakalipas na chapter nakita nga natin na na-encounter ng dalawa na to itong dalawa ring higante na nagbapanday dyan sa may kastilyo nga ng Elbaf. At dito, tinatanong nila ngayon kung nasan si Loki. So nung una nga ay nagre-refuse itong dalawang higante, ayaw nila sabihin dito sa dalawang misteryosong karakter na to kung nasan yung lokasyon ni Loki. Pero suddenly ay bigla nga silang inatake dyan nung nakabentang babae. So kaya nga ito sakit na sakit ngayon itong isang higante dyan. So now, inaasahan sa susunod na chapter na mapapasagot na itong mga higante na to at magsasabit ng tuluyan dito sa dalawang karakter na nga na to. So dito kasi sinabihan nga nung babae na itong mga higante, di naman niya tinatanong yung mga yan kundi inuutusan niya itong mga to na sabihin sa kanila kung nasaan si Prince Loki. So inaasahan magtutuloy-tuloy lang yan dito sa may chapter 1136 hanggang sa malaman na ng dalawang misteryosong karakter na to yung lokasyon ni Prince Loki, leading sa pagpunta ngayon nila dito na kung nasaan etong si Loki. So inaasahan rin na makakapunta na etong dalawang misteryosong karakter dito kay Prince Loki at maliban pa nga rito ay sinasabi na baka malaman na nga natin kung ano yung pakay ng dalawa na to sa pagpunta dito kay Prince Loki. Kasi nga ang tanong bakit naman nila pupuntahan etong si Prince Loki dyan? Anong gagawin nila? So may dalawang option yung tinitignan dito. So yung una ay yung papalayain ba nila etong si Prince Loki at gamitin niya para sirain etong bansa ng Elbaf. So kumbaga makikipag-alyansa etong dalawa na to kay Prince Loki para nga sirain etong bansa ng Elbaf. At yung sa pangalawa, ito medyo stretch, ay papatayin nila etong si Prince Loki at kukunin yung devil fruit na nasa kanya ngayon. So kaya ako nasabi na medyo stretch to kasi hindi ko alam kung may way ba ng ganyan yung kukuha ng devil fruit etong mga holy knights na to doon sa isang tao nga. Yung sa parang katulad na ginagawa nila Blackbeard, yung papatayin yung isang karakter tapos kukunin nila yung devil fruit nun. So hindi ko alam kung kayang gawin din niya nito ng mga misteryosong karakter na to. So kaya ako nasabi na medyo stretch. But anyways ay ayan yung dalawang option na nakikita rito na pwedeng gawin ng dalawang misteryosong karakter na to. At maliban pa nga rito ay tatalon naman niya dito na pabalik sa eksena na kung saan nga nagtutuloy-tuloy na itong pagpaparty ngayon ng Straw Hat Pirates natin kasama na yung mga higante. So nung sa nakalipas na chapter ay dumating na nga itong si Elder Jarul, kaya inaasahan sa susunod na chapter ay magtutuloy-tuloy lang ulit yan. So dito sinasabi na baka explain nito ni Elder Jarul kung ano yung nangyari sa kanya, lalo na yung pagdating dito sa espadang nakatusok dyan sa ulo niya. So ano nangyari? Bakit nakatusok ng ganyan yan dito pa mismo sa ulo na niya? So inaasahan na maraming ikukwento itong si Elder Jarul dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kumbaga marami siyang i-explain at kasama na nga dyan yung patungkol rito kay Prince Loki. So ito hindi malabo talagang pwede mangyari na ikwento o isalaysay ba ni Elder Jarul itong si Prince Loki dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So kumbaga sabihin kung sino ba talaga itong si Prince Loki saka kung ano yung mga ginawa niya. At kasama na nga rin dito pati yung pagpapaliwanag ni Elder Jarul patungkol sa hamang hari nito ni Prince Loki na si King Harald. So dito pwedeng sabihin ni Elder Jarul kung bakit nga ba pinatay ni Prince Loki itong ang amang hari dyan. At baka sabihin nga rin dito kung sino ito nga yung pagkakakilanlan nung amang hari nito ni Prince Loki, si King Harald. So kumbaga magkakaroon ng mga konti lang naman daw na flashback patungkol dito sa hari na to. So kaya asahan na posible magkaroon ng flashback patungkol sa buhay ni King Harald at pati nga baka madamay nga dyan yung kay Prince Loki. So kumbaga magkaroon
nagkaroon din ng flashback na konti lang kung ano nga yung nangyari dito kay Prince Loki, kung bakit siya tuluyang nagapos dyan sa punong Yggdrasil 6 years ago. So pwede tayong makakita rito sa kung ano ba talaga yung mga nangyari sa pagitan ni King Harald saka nga kay Prince Loki. So kumbaga sa next chapter parang mas more on yung makikita natin sa dalawang karakter na to, kay Prince Loki sa dito sa tatay niya. So parang mga flashback lang ganyan. Pero ayan ay maliban pa rito kay King Harald saka nga kay Prince Loki ay meron pang isang inaasahang eksena na makikita kay chapter 1136. At eto naman yung patungkol na rito kay Colon at saka sa kanyang pagkakakilanlan. So nung sa nakaraang chapter nakita nga natin na eto si Colon, nanay niya pala, eto si Ripley. At dito sinabi nga ni Colon na isa pala siyang half giant, half human. So yung tatay niya isang tao lang, normal na tao lang, tapos ito nga yung nanay niya higante. So kaya inaasahan sa susunod na chapter na baka sabihin na rito kung sino yung tatay nito ni Colon. So nung sa mga nakalipas sa chapter, di ba nakita natin na binigay nga sa kanya itong basket na to nung bartender na babae dyan sa may Elbaf, at sabi may lamang pagkain niya nito ni Ripley at saka pati nung tatay niya. So ang medyo nakaka-intriga lang dito kasi kung sa base lang naman dyan sa pagkaka-describe nga ni Colon sa kanyang tatay ay isang matapang at saka malakas yung tatay niya kasi nga hindi natatakot dyan sa mga higante. So kumbaga naikipagsabayan niya yung tatay niya dyan sa mga higante at saka isa pa, isang pirata rin itong tatay niya. So kaya nga yung iba inisip na gano'ng kalakas ba yung tatay nito ni Colon. At saka ang isa pa nakaka-intriga dito kasi yung tatay niya nandiyan pa sa may Elbaf kasi ito nga pinasalubungan din yan nung babae ito nga nung pagkain. At so kaya ayan ay posible na sabihin na nga kung sino yung tatay nito ni Colon. At di lang pala basta sabihin, ipakita na kung sino mismo yung tatay nito ni Colon. At then pagkatapos nga niyan is yan guys, so hanggang dito lang ito si What to Expect natin. So ayan paalala lang guys na pwedeng di naman lahat to ay makita dyan kay chapter 1136. So ito pa lang naman ay yung mga inaasahan nga na pwedeng makita o posibleng makita dyan kay chapter 1136. Pero yan ay so far sa mga What to Expect natin ay talagang may mga lumalabas dyan. Talagang ito yung nangyayari o nakikita dun sa susunod na chapter. So ayun ay medyo accurate naman to. Pero yan guys, pag lumabas naman na yung mga spoilers saka mga update patungkol rito kay chapter 1136 ay pepresent ko na lang kaagad sa inyo yan guys. At yun pa pala ay magta-try na tayo ngayon na mag-upload ng 2 beses patungkol rito kay One Piece natin. So 2 beses sa isang araw. So buhayin natin ulit itong channel na to. So yun lang naman at ulit guys ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit. 僕が出会えなかったなら夢を信じることをきっと僕は知らないままでいたんだ Thank you best of my friend